Hello, magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatiran ng Grace Gospel Church of Christ, Teams to Commission Philippines. Ako po si Pastor Junel N. Tamando ng Manalpaak Church na siyang magbabahagi ng salita ng Diyos sa umagang ito. Binabati ko po kayong lahat ng magandang umaga. Nawa masaya po tayo sa ating paglilingkod, sa ating buhay na Diyos sa araw na ito. So ang tema po natin sa umagang ito ay matatagpuan po sa aklat ng Proverbs chapter 22 verse 4. Ang kagantihan sa kapakumbabaan at ang pagkatakot sa Panginoon ay kayamanan at karangalan. By humility in the fear of the Lord are riches in honor and life. Saglit po tayong manalangin. Panginoong Diyos at Ama namin, nagpapasalamat po kami sa umagang ito, sa kapayapaan po na ibinigay mo sa amin, sa kalayaan po na kami po ay makapakinig ng inyong banal na salita. Inadalangin ko po, Panginoon, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, na sa lahat po ng mga kapatiran na nanonood sa oras na ito, ikaw po yung mag-bless sa amin, nawa ang mensaheng ito ay magiging magbunga po ng aming paglago espiritual. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Ang tema po na aking tatalakayin sa umagang ito, mga kapatid, ay patungkol po sa the fruit of being humble. Ang bunga ng taong mapagpakumbaba. Alam niyo po yung kapakumbabaan, mga kapatid, ay isa po ito sa kaugalian na ipinamana po sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Babasahin po natin ang aklat ng Philippians chapter 2 verse 5 to 8. Ito po yung nakasulat. Magkaroon kayo sa inyong ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman, na siya, bagamat nasa anyong Diyos, ay hindi niya inaaring isang bagay ang nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos, kundi bagkos hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. Palibhasa na sumpungan sa anyong tao, siya ay nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan, sa kamatayan sa cross. So, ang kaugalian po ng ating Panginoong Hesus na ipinamana sa atin ay ang pagpapakumbaba. Bagamat siya ay Diyos, iniwan niya ito at nagkatawang tao. Hindi lang sa nagkatawang tao, mga kapatid, kundi naging masunurin pa siya. Hindi lang basta ang kanyang pagiging masunurin, dahil naging masunurin siya hanggang sa kanyang kamatayan doon sa cross. Kaya dahil sa kamatayan niya doon sa cross, siya naman ay ginawang dakila ng ating Panginoon at binigyan ng pangalan na lalo higit sa lahat ng pangalan. Balikan po natin yung ating main verse, mga kapatid, sa Proverbs 22 verse 4. Ang kagantihan ng kapakumbabaan at ang pagkatakot sa Panginoon ay kayamanan at karangalan at buhay. Kung makikita po natin sa nabasa po nating bersikulo, mga kapatid, meron pong 3 punto dito ng kagantihan ng kapakumbabaan. Una po, mga kapatid, ay kayamanan. Ang isang tao mapagpakumbaba, magiging mayaman ba kaagad? Kasi kung minsan yung nasa isip po natin, yung kayamanan lang ng material, hindi po lahat ng kayamanan ay patungkol sa mga material na bagay, mga kapatid. Kayamanan din po ang magandang relasyon ng pamilya. Kayamanan din po ang marami kang kaibigan. Kayamanan din po ang kabutihan ng iyong ugali. So, mga kapatid, mula na naging Kristiyano tayo, mayaman na po tayo. Saan po? Hindi po sa material, kundi sa mga kaibigan. Dahil una, ang pagbabago na ibinigay ng Diyos sa buhay mo, sa buhay ko, ito po yung magiging susi, yung magiging daan para po makaakay po tayo ng mga kaibigan na tapat sa atin, mga kaibigan na handa po tayong tulungan. Ang sabi nga ng banal na kasulatan, aanhin man ng isang tao, makamtan man ang buong sanlibutan, kung mapapahamak naman ang kanyang buhay. The love of money is the root of all evil. Kayamanan. Alam niyo, mga kapatid, ang kayamanan ay hindi lahat sa lapi lamang. Kayamanan din po ang mga kaibigan mo na nakapaligid sa iyo. Kung minsan, ang mga kaibigan mo rin po yung magiging daan para ikaw ay magiging mayaman. Halimbawa na lang natin, nagsimula ka sa isang business. Magiging masama ba yung ugali mo? Dapat maging mabait ka para marami kang kaibigan. Dahil ang mga kaibigan mo yung magdadala sa iyo ng kayamanan. Kayamanan material po yun.
At ang tinutukoy naman po natin ay kayamanan espiritual. Sa paanong paraan po natin makakamtan ng kayamanan espiritual? Una, pagiging mapagpakumbaba. Ang sabi nga, God resists the proud. Ibig sabihin, ayaw ng Diyos yung mga taong mapagmataas. Dahil yung pagiging mapagmataas po, ay hindi po ito kaugalian na nagmula sa ating amang nasa langit. Kundi ito po yung kaugalian ni Lucifer, na isang anghel na sa ngayon ay tatawagin nating Satanas, na kung saan nang dahil sa kanyang pride na nais niyang agawin ang trono ng Diyos, ibinagsak siya ng Diyos hanggang sa darating ang panahon na parurusahan siya ng Diyos. Sa ngayon mga kapatid, si Lucifer naghahanap pa ng kanyang karamay, kaya sana huwag tayong madamay kasi hinahanap niya yung mga tao na magiging kasama niya balang araw doon sa impyerno. So tayo po mga kapatid ay hindi na po tayo kayang kumbinsihin pa nito, kundi bagkos tayo ay kukumbinsihin ng Panginoon sa kaugalian ng pagpapakumbaba. Alam niyo mga kapatid, sa akin, bilang pastor, marami rin po akong experience na kung saan. Sa akin sarili na lang, hindi ko na lang sasabihin yung iba. Nagkakaroon din po ako minsan ng kagalit. Hindi po tayo perfecto dahil po sa tinatawag na individual differences natin. May iba-iba po tayong ugali na dapat aralin. Ngayon, kapag nagkaroon po ako ng hindi kaunawaan, ang ginagawa ko po mga kapatid, una, nagsisisi ako sa aking nagawa. Bakit ko nagawa ito sa aking kapatid? At pangalawang aksyon na gagawin ko, pupuntahan ko yung taong yun. Sa kanya ko mismo sasabihin yung aking hinanakit at nang sa gayon maintindihan ko kung bakit niya ito ginawa sa akin. Hindi ko na po yan padadaanin pa sa iba dahil mas maganda yung tinatawag na closed door meeting. Yung kayo lang at ang taong kausap mo ang mag-uusap nito. At nang sa gayon, ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi ang Diyos ay Diyos ng kapayapaan. Nais niya po ng lahat ng mga tao ay magiging mapayapa. Sabi niya nga po, hanggat maaari ay magkaroon kayo ng kapayapaan sa lahat ng mga tao. Wala pong pinipiling tao. Ibig sabihin po, sa lahat ng mga tao, magkaroon tayo ng kapayapaan. At hindi po natin makakamtan ang kapayapaan na ito kung tayo po ay mapagmataas. Makakamtan po natin yung kapayapaan ng buhay kung tayo po ay maging mapagpakumbaba. Masarap po ang maging mapagpakumbaba. Bakit? Marami kang kaibigan, marami kang matutulungan, marami kang mababahaginan ng mabuting asal na ibinahagi rin sa iyo ng ating Panginoon. So yun po yung unang punto mga kapatid. Ang bunga ng kapakumbabaan ay una, kayamanan. Kayamanan material, kayamanan espiritual. Kayamanan din ng ating ugali. Pangalawa mga kapatid, karangalan. Sabi nga, habang ikaw ay nabubuhay sa mundong ito, magtanim ka na ng mabuti. Para kung dumating man yung panahon, naiiwanan mo na yung temporaring buhay na ito, ay maaalala ng mga tao ang ginawa mong kabutihan. Kasi nga, kung ano raw ang itinanim, siya rin po ang siyang aanihin. So mga kapatid, karangalan. Ang sabi ng Proverbs chapter 15 verse 33, tignan po natin. Proverbs 15:33. Ang pagkatakot sa Panginoon ay turo ng karunungan at sa unahan ng karangalan ay nagpapauna ang kapakumbabaan. Ibig sabihin mga kapatid, sa unahan pala ng karangalan ay kapakumbabaan. Kung ikaw ay mapagpakumbaba, darating ang panahon na pararangalan ka ng iba dahil sa iyong kaugalian. Maaalala ka nila. Sabi ng mga tao, sayang, bakit siya maagang namatay? Siya pa na mabait. Samantalang yung kanyang kapitbahay hindi pa mamatay-matay. So bakit kaya niya sinabing ganun? Siguro yung kapitbahay niya ay masama yung ugali. So mga kapatid, tinuturuan po tayo ng banal na kasulatan kung paano po tayo magiging isang mabuting ihimplong Kristiyano sa lahat po ng mga tao. Kaya nga po tayo tinawag na Kristiyano dahil nasa atin po yung kaugalian ni Kristo. Kinakailangan nating i-adapt po yung kaugalian ng ating Panginoon, yung pagiging mapagpakumbaba. Dahil dyan mga kapatid, pararangalan ka. Una, ang magpaparangal sa iyo ay hindi ang iyong kapwa, kundi ang ating Panginoon. Kung tumulong ka po sa iyong kapwa, tumulong ka po na huwag mo nang ipakita sa iba. Tumulong ka po na wag mo na pong sabihin sa iba dahil ito ay ginagawa mo sa Panginoon. Ano man ang iyong ginagawa ay gawin mo sa Panginoon, hindi sa mga tao. Kung ikaw ay naglilingkod, gawin mo yan sa Panginoon, hindi sa mga tao.
Dahil diyan ka pararangalan ng ating Panginoon at itataas ng Panginoon ang iyong pangalan. Mga kapatid, pangalawang punto po natin, kung ikaw ay mapagpakumbaba, ang matatanggap mo ay karangalan. Napakahalaga po ng karangalan, lalo na sa ating mga mananampalataya. Napakahalaga po ang ating tinatawag na testimony. Dahil kung ang ating testimony po ay marumi, hindi po tayo makakaakay ng iba sa paanan ng Panginoon. Dahil tinitignan nila ang ating nakaraan. So mga kapatid, ito po yung isang bagay na pinakaiingatan natin, yung ating pagkatao. Nanawa, maging katulad natin ang ating Panginoong Hesus. Ang sabi niya ni Apostol Pablo, magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Hesus din naman, na bagamat siya ay nasaan yung Diyos, ay hindi niya pinangnan ang pagkapantay niya sa Diyos, kundi bagkos nagkatawang tao. At hindi lang nagkatawang tao, kundi nag-anyong alipin. At hindi lang nag-anyong alipin, kundi naging masunurin hanggang sa kamatayan niya sa krus. Bakit niya ginawa yun? Kasi mahal ka niya, kapatid. Mahal niya rin ako. Mahal niya tayong lahat. Dahil ang nais niya, masunod natin ang katulad niya. Ang pagiging mapagpakumbaba. Pangatlong punto po natin, mga kapatid. Basahin ko muli yung ating main verse. Ang kagantihan sa kapakumbabaan at ang pagkatakot sa Panginoon ay una, kayamanan, pangalawa, karangalan, pangatlo, buhay. Ano po kaya ibig sabihin ng buhay na nakatala po dito sa banal na kasulatan? Ang buhay pong tinutukoy niya dito, mga kapatid, ay ang buhay na mapayapa. Sa mundong ito, hindi lahat ng buhay ay pare-pareho. Kung minsan, may mga taong gusto na nilang magpakamatay. Bakit kaya? Kasi ang gulo-gulo ng buhay nila. Hindi na nila alam kung paano solusyonan yung napakaraming problemang dumating sa kanilang buhay. Wala silang kapayapaan. Ang sabi ng aklat ng Philippians, chapter 4. Madalas po natin itong basahin, lalo na kapag prayer meeting. Philippians chapter 4, verse 5 and 6. Makilala nawa ang inyong kahinhinan ng lahat ng mga tao. Ang Panginoon ay malapit na. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ay pakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Kung mapapansin po natin yung una, yung sa verse 5 po, mga kapatid, sabi niya, makilala nawa ang inyong kahinhinan. Ano po yung tinutukoy ditong kahinhinan, mga kapatid? Ang atin pong kapakumbabaan, ang ating pong ugali. Nataglay po natin ang kaugalian ng ating Panginoong Hesus. So, hangka madanagan, kuna nga ruti Lucano, hangka madanagan ti anyaman nga masapol mo itibiyag, tagabin adan ni Apo, nga punpunuan na ti aming nga kulang. Marami tayong kulang sa buhay. So mga kapatid, buhay. Ang buhay pong tinutukoy dito, mga kapatid, ang buhay na kung saan si Kristo yung nasa loob ng tahanan. Napakasaya po ng isang tahanan kung lahat po sana nang nakatira doon ay naglilingkod sa Panginoon. Bakit? Magiging mapayapa ang tahanan na ito at magiging masaya ang tahanan na ito. Maging masaya ang buhay na ito. Sa buhay natin, mga kapatid, isa lang yung bumuo para magiging kumpleto tayo. Ako. Hindi ang aking asawa ang bumuo para maging kumpleto. Ang aking anak, hindi. Kundi naging kumpleto po yung buhay ko dahil po kay Kristo. Si Kristo yung bumuo sa aking buhay. Kung kaya, anumang problema yung dumating sa akin, sa atin, sa kanino man, kung mayroon si Kristo sa iyo, masasabi ko pa rin, mapayapa ang iyong buhay. Bakit? Meron kami isang kapatiran doon sa aming church na kung saan, hindi ko na mababanggitin kung sino yung pangalan ng taong ito, kundi napahanga ako sa kanya pong pananampalataya. Bakit po, mga kapatid? Ilang beses siyang nalugi sa kanyang taniman. Natuyot yung kanyang sakahan. Ang dami ng gastos. Alam niyo naman siguro, mga farmers nating kapatiran, magastos talaga yung farming. Ngayon, nung pumunta kami sa kanila at nag-prayer meeting, Brad, ano bang gusto mong ipag-pray? Umunakit. Karago kini Apo nga sapay kumakit, makabawi kami mit. Ti nagdakkel nga lugi mi, iti farming. Ado ti utang mi jay kooperatiba. Tapos, ti panagyaman kumit kini Apo, kit dagitoy nga panubukit dumting kada kami. Sa nagtaka ako, nagpasalamat pa rin siya. Kahit na sa likod ng
Naubos na yung punan niya. Walang-wala na. Nagkautang-utang dahil nga sa tagtuyot yung panahon. Pero nagpasalamat siya sa Panginoon. Sabi niya, niapo ti nangted, niapo mitlang ti imawat. Niapo mitlang ti mangted manin. Sabi niya, sa likod ng maraming pagsubok na ito, ay mayroon pa ring biyaya. Sabi niya nga sa akin, Pastor, mamati akin niya po. Ngano adda ti rabi, adamit ti bigat, adamit ti aldaw, nga nakalalawag. Dumting ti panawin, nalawag mitlang ti blessings nga awatan ti aming nga tao, nga dati panubok na itibiyag. So mga kapatid, kung may mga pagsubok man sa buhay natin, alam ko naman ang sabi ng Bible, hindi dumating sa iyo yan na hindi mo makakaya. Kundi tapat ang Diyos na ikay tutulungan sa gitna ng mga pagsubok para maiwasan mo ito. So mga kapatid, ang pangatlong punto po natin ay ang buhay. Ang buhay na siyang ginagalawan mo ngayon at ang buhay na ginagalawan ko rin ngayon. Iba-iba ang anggulo ng buhay natin. Iba-iba ang ating mga trabaho. Iba-iba ang ating mga nakakasalamuha. Pero lagi mong tandaan kung sa Diyos ka nagtitiwala. Trust in the Lord and do good. Sisiguraduhin ko sa iyo, yung buhay na ginagalawan mo ngayon ay siya ring buhay na ginagalawan ko na kung saan ang kapayapaan ay laging nandyan. Ang nais kasi ng Diyos sa atin mga kapatid, na mga Kristiyano na naglilingkod sa Kanya, ay maging matatag tayo. Magiging matatag. Lalo pa sa panahon natin ngayon. Lagi na lang laganap yung epidemya. Lagi na lang laman ng balita, COVID-19. Year 2020 na tayo ngayon. 2020 na tayo. So mga kapatid, sabi ng mga iba sa akin, Pastor, hindi ka ba natatakot sa COVID-19? Sabi ko kung ang COVID-19 ay hindi natin nakikita, ang kakampi natin ay hindi rin natin makikita. At walang iba kundi ang Panginoon. Mas malakas yun. Pero ang sabi ni Apostol Pablo, walk with wisdom. Lumakad kang may karunungan. Kahit sabihin natin na kakampi mo si Lord, lumakad ka pa rin na may karunungan. Dahil bibigyan ka ng Panginoon ng karunungan para maiwasan mo ang mga ganyang sitwasyon. Kung alam mo na sa isang lugar, nag-lockdown dahil sa COVID-19, ay huwag mo nang ipilit ang sarili mo na pumunta pa doon kasi hindi ka lumalakad sa may karunungan. So mga kapatid, balikan po natin yung mga punto na atin pong napag-aralan sa umagang ito, sa salita ng Diyos. Napakaganda ng kahit na isang bersikulo lang ito, may 3 punto tayong nakuha. Ang kagantihan sa kapakumbabaan at ang pagkatakot sa Panginoon ay kayamanan, karangalan at buhay. Una, kayamanan. Pangalawa, karangalan. Pangatlo, buhay. So mga kapatid, kung kumplito ka na nito, ano pa bang hahanapin mo sa buhay? Mayaman ka. Hindi lang sa pera, kundi sa kaibigan. Dahil ang mga kaibigan, kayamanan mo rin yan. Hindi lang sa kaibigan, ang iyong pamilya, kayamanan mo rin yan. Ang iyong mga anak, kayamanan mo rin yan. Na kung saan hindi kayang ibigay ng iba, kundi galing yan sa Panginoon. Pangalawa, karangalan. Napakahalaga po ng karangalan ng isang tao. Napakahalaga po ng ating pangalan. Dahil ang pangalan po natin ang magdadala ng buhay ng isang Kristiyano sa mga susunod pang henerasyon. Pangatlo, buhay. Buhay na kung saan si Kristo ang nangunguna. Napakasaya mga kapatid. Kaya kung sino man sa mga kapatiran na kung saan hindi pa talaga tunay na kilala si Kristo, ng ating Panginoon. Ang ating Panginoon po ay laging nangungusap sa iyo, anak, buksan mo ang puso't isip mo, papasukin mo siya bilang sarili mong tagapagligtas. At sisiguraduhin ko sa iyo, magkaroon ng malaking pagbabago. Una, ang iyo pong pananaw sa buhay. Hindi na katulad dati. Ang iyo pong kaisipan ay palalawakin ng Panginoon. Dahil sabi nga ni Apostol Pablo, ang unang lilinisin ng ating Panginoon ay ang ating kaisipan. Dahil ang ating pong kaisipan, diyan po nagsisimula ang lahat po ng ating ginagawa at sinasabi. Kaya ang unang lilinisin ng Panginoon sa buhay natin ay ang ating kaisipan. Dahil yun, kuminsan kasi yung kaisipan din natin ay ginagamit ng masama para matukso tayo. Pero hindi po mga kapatid. Dahil kapag ikaw ay silyado na ng Panginoon, ang kaisipan mo ay protektado na ng ating Panginoon. So, panghuli, mga kapatid, ang sabi ng aklat ng 1 Corinthians 15:58, therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the works of the Lord, for as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. Patuloy lang tayo sa paglilingkod, mga kapatid. Maglingkod tayong masaya. Maglingkod po tayo na mayroong pagpapakumbaba.
Hinahanap ng Panginoon ang mga katulad mo, ang katulad ko, na kung mayroong kaunting problema sa kapwa, ay lapitan mo yung kapwang ito at magpakumbaba ka. Isiguraduhin ko sa iyo, kapatid, magpapakumbaba rin yun sa iyo. Pero kapag pinuntahan mo siya at magmataas ka, alam mo kung ano mangyayari, aawayin ka nun at hindi ka nung titigilan. So, kaya kung gusto mo maging mapayapa ang buhay, lalo tayo, mga anak ng Diyos, matuto po tayong magpakumbaba sa ating kapwa. Kahit alam natin na sila yung mali, magpakumbaba pa rin tayo. Dahil di ba yung Panginoon, alam naman ng Panginoon na mali ang ginagawa sa Kanya. Ang ginagawa sa Kanya, pinarusahan siya, wala naman siyang kasalanan. Mali yun, hindi ba? Pero nagpakumbaba pa rin siya. Bakit? Ano yung purpose niya? Kasi mahal ka niya at mahal niya ako. Kaya kung mahal mo yung kapwa, magpakumbaba ka sa Kanya dahil diyan ka itataas ng ating Panginoon. Hayaan mo na makita ng Panginoon ang lahat ng ginagawa mo, kapatid. Kasi si Lord natin, hindi naman siya bulag at naiintindihan ka niya. Kung nasasaktan ka na, sinasaktan ka na sino man, huwag kang magalit sa kanila. Magalit ka lang sa kanilang ginagawa. Dahil ang kanilang ginagawa, marahil hindi nila alam. Bunga lang yun ng kasalanan na nakatira sa kanila. Wala pong tao na kapapanganak pa lang, sanggol pa lang, nang aaway na. Wala pong ganun. Pinanganak po tayong lahat na iyakin, matatakutin. Pero binago ng Panginoon yung pananaw na yun, nung tayo malalaki na. Ang iba, sa hindi magandang landas. Pero salamat sa Panginoon kasi ikaw, pinili mo ang landas na siyang nilalakaran mo, na sa Panginoon ka sumunod. So, hanggang dito na lang po ang salita ng Diyos na aking pong ibabahagi sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig, sa panunood. Maraming salamat po sa inyong lahat. May the good Lord bless us always. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Salamat po sa iyong salita na iyo pong ibinahagi sa amin. Salamat po, Lord, na ang nais mo sa buhay namin ay maging mapagpakumbaba kami upang matularan namin ang pamanang ugali ng aming Panginoong Isus para po sa amin na mga anak mo, O Lord. Dinadalangin ko po na nawa ang mensaheng ito ay magbibigay po ng kapayapaan sa lahat ng mga nanonood sa mga oras na ito. Ito po ay aking dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Good morning po once again.